Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang resulta ng mga games sa ika-4 na araw ng Eurobasket. Mayroon tayong total of 12 games today kaya naman medyo mahaba ang video na ito. First game ay sa pagitan ng dalawang undefeated team, Germany at Lithuania. Sa simula pa lang nga ay mainit na ang Germany at lumamang kagad sila sa score na 32-20 sa dulo ng first quarter. At nagpatuloy lang nga ito mga kaibigan, hindi na nga sila lumingon pa pabalik. Ang former World Cup champions Germany ay pinataob ang Lithuania at binigay ang unang talo dito sa score na 107-88. Muling bumida ang kanilang mga NBA players. Ang World Cup MVP Dennis Schroeder ay nagtala ng 26 points, 6 assists and 4 steals. 24 points, 7 rebounds, 4 assists and 3 steals din si Franz Wagner. 23 points and 6 rebounds din si Daniel Theis on 9 of 9 shooting sa field sa loob lamang ng 23 minutes of playing time. At 15 points naman on 5 of 7 shooting sa 3-point line ang German Curry kung tawagin Andres Offs. Sa Lithuania ay gumawa naman ng 20 points and 7 assists si Jokubaitis at 14 points, 4 rebounds si Jonas Valanciunas. Mukhang kailangan nga nila si Domantas Sabonis laban sa mga bigating team na tulad ng Germany na ngayon ay aabante na sa malinis na 3-0 record sa Eurobasket na ito. Matapos naman na lumamang na mahigit 10 patungo sa fourth quarter, ang Iceland ay nag-choke at na-outscore sila ng Belgium sa fourth quarter lang 25-12 upang makuha ang comeback win sa score na 71-64. Nanguna sa Belgium ang 16 points si Emmanuel Lecomte. Ito ang unang panalo ng Belgium habang mananatiling walang panalo ang Iceland. Matinding second half naman ang pinakita ng Italy laban sa Georgia. Na-outscore nga nila ito 46-30 at ang 16 points sa advantage na yan ang nagtulak sa kanila na makuha ang 16-point win sa score na 78-62. 14 points, 4 rebounds si Simon Fontecchio, 15 points in 17 minutes si Salihu Niang at 13 points, 5 rebounds naman si Mohamed Diouf. Sa Georgia naman ay 22 points ang ginawa ni Goga Bitaste, subalit 0 points on 0 of 8 shooting sa field si Shenglia at nalimit naman sa 13 points lang si Mamu. Si Goga nga ang best player sa game na ito, subalit team effort ang pinakita ng Italy upang makuha ang panalo. Ganun pa man, bagamat nakuha nga nila ang panalo ay bad news nga para sa Italy dahil ang kanilang veteran star Danilo Gallinari ay nagtamo ng injury at naglaro lamang ito ng 4 na minuto sa game na ito at hindi na nga nakabalik pa. Malaking kawalan nga yan mga kaibigan para sa mga Italiano sa kanilang susunod na games. Nanatiling walang panalo ang Czech Republic matapos itong talunin ng Estonia sa score na 89-75. 16 points, 7 rebounds and 7 assists si Kulamay. 15 points, 4 assists si Drell at 10 points, 8 rebounds and 4 assists si Joe Sar. Ito ang unang panalo ng Estonia sa tournament na ito. Sunod naman ay ang powerhouse team and gold medal favorites na Serbia laban sa isa sa mga host country na Latvia na nanggaling pa lamang kahapon sa isang 2-point win. Ang game na ito ay naging dikit. Inakala nga ng madami na magiging one-sided ito subalit nahirapan nga ang Serbia sa Latvia. Pagiya silang lumamang sa third quarter, ganun pa man gumawa ng 24-17 run ng Latvia sa last quarter, ngunit talagang wala silang sagot kay Nikola Jokic at hindi naging sapat ang kanilang run. So ay nakuha pa din nga ng Serbia ang panalo sa dikit na score na 84-80. Pinatunayan nga ni Nikola Jokic ang kanyang pagiging 3-time NBA regular season MVP. Sa unang pagkakataon sa Eurobasket ngayon ay naglaro siya na mahigit pa sa 30 minutes at nagtala siya ng 39 points, 10 rebounds, 4 assists, and 3 steals on 58% shooting sa field. 12 points din si Petrusev at 11 points, 5 rebounds, and 5 assists si Guduric. Si Jovic nga mga kaibigan ay 1 point lamang sa game na ito at nagtamo naman si Bogdanovic ng hamstring injury. Sa Latvia naman ay 16 points, 10 rebounds si Davis Bertans, 14 points, 6 rebounds si Kristaps Porzingis, at 13 points si Lomas. Muntik na nga mga kaibigan ng Serbia dito subalit sa huli ay andyan nga si Nikola Jokic para iligtas ang kakulangan ng produksyon nila Jovic at ibigay sa Serbia ang perfect 3-0 record. Ang Latvia naman ay babagsak na sa 1 win and 2 losses at dismayado nga ang kanilang mga fans sa loob ng arena.
Sa bakbaka naman ng France at ng Slovenia ay halimaw na individual performance na naman ang pinakita ni Luka Doncic. Nagtala siya ng 39 points, 8 rebounds and 9 assists. Nagtala din si Edo Muric ng 16 points and 8 rebounds at 15 points din mula kay Prepelic. Tabla pa nga ang game na ito at 83 apiece sa 3-minute mark ng 4th quarter. Subalit ang Olympic silver medalist France ay napakalakas nga talaga kahit nawala si Wemby at Rudy Gobert. Tinalo pa din nga nila ang Slovenia sa score na 103-95. Impresibong game mula kay Sylvain Francisco na gumawa ng 32 points, 7 rebounds, 5 assists and 2 steals. Perfect 7 of 7 din nga siya sa 2-point field goal sa mga kaibigan. 14 points si Okobo, 13 points, 4 rebounds si Bilal Coulibaly, 12 points, 5 rebounds and 2 blocks in 21 minutes si Alexander Sarr, at 12 points in just 11 minutes naman ang number 1 pick last year Zachary Risache. Trending nga ang 39 points si Luka Doncic, subalit mas trending nga ang ginawa ni Francisco na pambabastos umano na pag-layup matapos makipagkamay kay Luka sa endgame. Ganun pa man ay legal nga ito mga kaibigan at hindi ito dapat ituring na pambabastos dahil may point system nga ang Eurobasket. Kapag may tiebreaker ay titingnan nga ang lamang sa bawat game. So perfect start pa din nga para sa France sa tournament na ito habang si Luka at ang Slovenia ay babagsak na sa 0 wins and 2 losses na record. Habang sa game naman ng Greece at ng Cyprus ay hindi naglaro ang 2-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo dahil hindi nga kalakasan ang team ng Cyprus at may isa pa silang game in just less than 20 hours. Naganap sa game na itong isang kakaibang bagay. Dalawang bansa ang kumakanta ng iisang national anthem. So konting history lesson lang nga ay way back 1400 BC ay nagsettle nga ang ibang mga Greeks sa Cyprus at 1960s lang sila naging independent country. Ganun pa man since majority nga sa kanila ay Greek pa din naman, ginagamit pa din nga nila ang national anthem nito. Well, back to basketball, kahit na wala nga si Giannis ay tambak pa din ang inabot ng Cyprus sa score ng 96-69. 18 points si Mitoglu, 18 points din si Tyler Dorsey at 14 points si Larentzakis. Tambak naman ang inabot ng Great Britain sa Sweden sa score na 78-59. 23 points si Larson Pele to lead the way. Muling pinangunahan ni Lauri Markkanen ang Finland sa isang malaking panalo laban sa Montenegro sa score na 85-65. Nagtala siya ng 26 points and 13 rebounds. Siya ay nag-average na nga ng mahigit sa 32 points per game at perfect 3-0 ang record ng Finland sa kanyang pangunguna ngayong Eurobasket. Kinawawa naman ng Turkey ang Portugal sa score ng 95-54. 21 minutes lamang nilaro ni Şengün sa laki ng tambak nila at nagtala pa rin siya ng 20 points, 7 rebounds and 5 assists. 14 points din si Furkan Korkmaz at 14 points din si Yurtseven. Mananatiling walang talo ang Turkey mga kaibigan. Nakuha din ng bansang Poland ang dikit na panalo laban sa Israel sa score na 66-64. 27 points, 6 rebounds and 4 assists si Jordan Lloyd at 16 points, 11 rebounds naman si Punitka. Sa Israel naman ay solo kayod nga si Deni Avdija na gumawa ng 23 points, 9 rebounds and 5 assists. Panalo din ng Spain laban sa Bosnia and Herzegovina sa score na 88-67. 19 points si Santi Aldama, 16 points si Willy Hernan Gomez at 15 points si Dario Brizuela. Yan nga ang resulta ng mga games sa Day 4 ng Eurobasket.